ang ika-32 kabanata ng nobelang El Filibusterismo, Mga Ibinunga ng Paskin. Dahil sa mga paskin, maraming mga ina ang nagpatigil sa kanilang mga anak na lalaki sa pag-aaral upang magtrabaho sa bukirin o magbulakbol. Nang magbigay ng pagsusulit sa universidad, kakaunti lamang ang nakapasa at ilan sa mga hindi pinalad ay sina Pekson, Tadeo at Juanito Pelaez. Si Pekson ay nangisipa at ipinahayag na papasok siya bilang opisyal sa hukuman. Si Tadeo naman ay nagsaya at nagsunog ng kanyang mga aklat, habang si Juanito Pelaez ay pinili ng ama na ipagpatuloy ang negosyo sa tindahan. Bagaman hindi siya nasiyahan sa pamamahala ng negosyo, unti-unting nakabawi siya ng sigla. Si Macareig naman ay nagpunta sa Europa matapos makakuha ng pasaporte, samantalang si Basilio ay nanatiling nakakulong at patuloy na tinatanong ang mga tagapag-usig. Sa kabila ng mga pagsubok, nakatambak siya ng balita mula kay Sinong, ang kotsero, tungkol sa pagkamatay ni Huli at pagkawala ni Tandang Selo. Si Simuon, na gumaling na, ay nagkaroon ng mga ulat na nagsasabing maghahanda siya ng isang piging bilang pasasalamat at pamamaalam. May mga bulong-bulungan na maghahandog siya ng mga brilyante at perlas sa kasal ni Juanito Pelaez at Paulita Gomez, isang mayamang dalaga. Habang ang mga pangyayari ay nagpapakita ng pagnanasa ng mga tao sa kayamanan at posisyon, si Paulita ay nagdesisyon na ipagpatuloy ang kasal kay Juanito dahil sa mga kanyang mga material na aspeto. Nagtapos ang kwento na ang buong Maynila ay abala sa paghahanda para sa kasal at ang malaking piging na pinaghahandaan ni Simuon. Ang mahalagang konsepto. Sa kabuuan, ang akda ay nagpapakita ng isang lipunang nagpapahalaga sa material na bagay at kapangyarihan, kung saan ang mga idealismo at prinsipyo ay madalas na naapektuhan ng mga karanasan ng mga tao sa ilalim ng isang kolonyal na sistema. Ito ay isang mapait na komentaryo sa lipunang naghihirap sa ilalim ng makapangyarihan at mayayaman.